Welcome back sa channel natin at ito ay tignan nga natin itong mga dagdag kay Spoiler 1110. So ito yung mga info o yung mga details na naidagdag kagabi. Pero ayun ay bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula sa laban ni Zoro at sa hangan ni Robluchi. So dito ay tuloy-tuloy nga itong laban ng dalawa, pero etong si Robluchi bigla siya nagsalita at bigla nang kinausap etong si Zoro at ang sabi niya nga dyan na meron siyang naramdaman na nakakaintriga na haki. At ngayon dahil sa curious etong si Robluchi kaya gusto niya sana na i-check yun, pero hindi niya nga magawa kasi nga kinakalaban niya pa etong si Zoro. So siguro dito referring etong si Robluchi doon na sa mga 5 elders. So kasi nga 'di ba, parang di naman aware etong dalawa na to na dumating na diyan etong mga 5 elders. But then ay eto habang nagpapatuloy sa laban etong dalawa ay etong si Pops Jinbei naman natin ay kinakausap niya na diyan etong si Sanji sa pamamagitan ng Denden Mushi naman. So dito sinabi nga ni Pops Jinbei kay Sanji na nakita niya na o nakikita niya na etong si Zoro at hanggang ngayon nakikipaglaban pa siya diyan nga kay Robluchi. At so dito salita etong si Sanji at ang sabi nga dito ay nag-comment na naman o minak na naman ni Sanji etong si Zoro. So kumbaga parang binubuli ulit ni Sanji si Zoro at ang sabi ni Sanji nga dyan na death weight o pabigat etong si Zoro dyan. Pero narinig ni Zoro itong kinoment o sinabi ni Sanji. So kaya nga dahil dyan ay dito talagang nainis nga raw o naasar etong si Zoro dyan sa sinabi ni Sanji. So yun napikon etong si Zoro natin. So siguro malapit na etong si Jinbei dyan nga kala Sanji tuloy kay Zoro kasi narinig niya yung sinabi ni Sanji. But anyways ay pagkatapos nga dyan ay dito nga tuloy na sa laban etong si Zoro sa si Robluchi at etong si Robluchi ngayon ginamit niya na etong kanyang atake na kung tawagin ay Shigan Madara o finger gun. At eto nga rin daw yung ginamit ni Robluchi sa pakikipaglaban dun kay Luffy nung sa time nga sa may Enies Lobby. Pero nakailag nga dito etong si Zoro at dito na niya binanatan etong si Robluchi ngayon gamit yung kanyang panibagong atake na kung tawagin ay Hahava Leopard Hunter 3 sword style din. So eksaktong etong technique na to ni Zoro para nga dyan kay Robluchi. Pero magkaibang araw itong technique na to ni Zoro dun sa kanyang King of Hell 3 sword style din. But then ay after nga nito ay dito na natalo ni Zoro ngayon itong si Robluchi. At so pagkatapos dito sa laban ni Zoro at sa hangan ni Robluchi ay talo naman tayo dito na kay Saint Jupiter. So kahapon ay nabanggit na nga na itong awakened form ni Saint Jupiter ay isa nga siyang malaking bulate o uod ganyan o worm na lang para mas magandang pakinggan. At dito ay sinabi na nga na etong si Jupiter ay inatake niya etong si Luffy at tinatry niya nang kainin ngayon itong si Luffy sa matindi. Kakainin niya itong si Luffy pala dyan. Pero nung malapit na ngang makakain ni Saint Jupiter itong si Luffy ay dito na biglang dumating itong si Dory at saka nga si Brogy at inatake nila itong si Saint Jupiter ngayon at kinat off nila itong ulo ni Saint Jupiter ngayon dyan. So matindi. Nakaisa itong si Dory at saka si Brogy dyan sa isa sa mga 5 elders natin. Pero yun sa malamang niyan ay hindi pa knockout yan o talo itong si Saint Jupiter. So baka may powers din yan nung sa katulad kay Saturn yung nagre-regenerate ganyan. Pero ang mahirap nga lang dito kasi baka nga raw itong si Jupiter may kapangyarihan siya yung nagmumultiply ganyan. Kasi nga di ba may mga uod na kapag hinati mo sila ay nagre-regenerate sila yung dumodoble ganyan. So yan ang problema kung ganyan nga rin yung ability nito ni Saint Jupiter. But anyways ay pagkatapos nga dito sa ginawang atake ni Dorit sa ni Brogy dyan kay Jupiter ay talo naman dito yan kay Saint Venus. At so dito naman kay Saint Venus ay nabanggit nga kahapon na yung kanyang awakened form ay isa nga siyang wild horse. At dito ay sinasabi na ang cool nga raw neto ni Saint Venus, hindi goofy yung itsura ng kanyang awakened form.
Pero ang ginawa pala ni Saint Venus dito ay gamit itong kanyang bilis ay in-approach niya itong mga pacifistas at pinagkakat niya nga raw itong mga to. So ibig sabihin ito muna yung tinarget o yung inunang asikasuhin ni Saint Venus kaysa dyan kay Luffy. But then ay maliban pa dito sa ginawang atake ni Venus dyan sa mga pacifistas ay yung sinasabi rin patungkol sa itsura ng awakened form nito ni Venus ay isang araw siya na skeletal na kabayo. So ganun pa rin, wild horse pa rin itong si Venus, pero yun nga kalansay pala itong itsura niya dyan. So yung sa pagdating dito ay siguro hintayin na nga lang natin yung sa may manga kasi since na spoiler pangalan to kaya hindi ganun kalinaw yung sa description. So yung iba sinasabi aso pa eh itong si Saint Venus, pero ito yung confirmed na nakabayo itong si Venus at yung hinihintay na lang kung skeletal ba itong si Venus o hindi. So wag kayong malilito dyan. But then ay pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang muna itong mga dagdag na info para dito kay spoiler chapter 1110 natin. Pero puntahan muna natin itong ni-request nga sa akin na gawa natin ng tribute ng kahit paano man lang itong si Toriyama ng Dragon Ball Z. So kasi nga diba pumanaw na siya nito nung nakaraang araw. So kaya ito ay gumawa ko ng simple lang na tribute para nga dito kay Toriyama kasi nga naman napaka-legend ng ginawa nito. Walang hindi nakakilala dito kay Goku. So kung usapan lakas lang naman din ay etong Dragon Ball na talaga yung pinakamalakas, yung nasa pinakatap. So hanggang ngayon nga diba ang daming mga characters yung itinatapat dito kay Goku, yung tinatry na talunin siya. So kahit sa ibang anime na characters ay tinatry na talunin etong si Goku. At walang Goku kung walang Toriyama. So kaya maraming salamat sa iyo Akira Toriyama sa iniwan mong masterpiece sa aming lahat. So sana naririnig mo kami. At eto na yung simple tribute natin para kay Toriyama.